Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko kayo makabuo po ng English sentence gamit po ang declarative sentence at saka interrogative sentence. Kapag sinabi po nating declarative sentence, yan po ay mensahe sa English kung saan ay tayo ay merong ipinapahayag. Okay? At ibig sabihin yan, hindi po tayo nagtatanong. Okay? Kapag interrogative sentence naman ay meron po tayong mensahe sa English na kung saan ay tayo ay may itinatanong. So, yung declarative sentence, hindi nagtatanong. Yung interrogative sentence naman ay nagtatanong. Okay, ngayon, gagawa po muna tayo ng declarative sentence. Tapos, yung nagawa po nating declarative sentence, ay gagawin po nating interrogative sentence. Okay? So, dito po muna tayo sa pattern ng declarative sentence. So, ang gagawin nyo lang po, pipili lang po kayo ng isa dyan. Kung ako ay, o kaya itong sina Mario at Luigi ay. Isa lang po pipiliin nyo. Kunyari po, pinili ko ay itong si Mario ay. Kapag in English nyo yan, Mario is. Okay? Ngayon, pagkapili nyo ng isa dito, pipili lang din po kayo ng isa dito, sa kabila. Kunyari, ang aking napili ay nagtatrabaho. Kapag in English nyo po yan, ito po, itong katapat lang, working. Pagsamahin lang po natin, si Mario ay nagtatrabaho. Mario is working. Okay? At kung mapapansin nyo, yung nabuo po nating mensahe ay meron po tayong ipinapahayag patungkol kay Mario at hindi po tayo nagtatanong. Okay? So ngayon, gawin po natin itong si Mario ay nagtatrabaho na tanong. Gawin po nating tanong. At ito po ang magiging resulta. Si Mario ay nagtatrabaho, kapag ginawang tanong, ito na po, nagtatrabaho ba si Mario? So yan po yung magagawa nating tanong gamit po itong declarative sentence na si Mario ay nagtatrabaho. So itong nagtatrabaho ba si Mario, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng pagkakaiba sa posisyon ng mga salita. Kung mapapansin nyo, dito sa declarative sentence, ang nauuna ay si Mario. Samantala dito sa interrogative sentence, kung saan ay nagtatanong na tayo, ang nauuna po ay nagtatrabaho. So, meron po akong panibagong pattern na kailangan nyo pong matutunan para may translate nyo ng tama itong ating interrogative sentence na nagtatrabaho ba si Mario. So, ang una nyo pong itatranslate dyan ay itong may ba. Hanggang dito kay Mario. Ito pong ba si Mario. Yan po muna ang inyong itatranslate sa English. At ito po yun. Ba si Mario. So, pag tinranslate nyo yan, is Mario. Saka nyo isusunod itong nagtatrabaho. At itong nagtatrabaho, ito po yun, working. Okay? So, ang mangyayari po, nagtatrabaho ba si Mario? Pag tinanslate nyo na sa English, is Mario working? Yun po ang tamang pagtatranslate sa nagtatrabaho ba si Mario? Is Mario working? Okay? So, yan po yung tamang pattern para sa interrogative sentence natin. Na kung saan, ang lagi po nating kailangan i-translate muna ay itong inuumpisan po ng salitang ba. Okay? Tapos, sa kanyo isusunod po yung pinaka nasa unahan ng nasalita ng ating tanong. At ito nga pong nagtatrabaho. So, Mario is working bilang declarative sentence. Pag ginawa nyong interrogative sentence na itong Mario is working, magiging is Mario working? Okay? So, isa pang halimbawa. Subukan naman po natin itong ako ay naghihintay. Kapag in English nyo po yan, I am waiting. Okay? Kapag yan ay ginawa po naman nating tanong, ang mangyayari po ay naghihintay ba ako? Dito tayo sa interrogative. Naghihintay ba ako? Ito yon. Naghihintay ba ako? So, yun po yung magagawa nating tanong. Okay? So, pag tinranslate natin yung naghihintay ba ako, edi ito munang ba, yung may ba. Am I, saka pa yung naghihintay. Am I waiting? Okay? Ngayon, kung isinusulat nyo po yung tanong natin, kailangan nyo maglagay ng
tandang pananong o question mark sa dulo. Kaya yung waiting po natin may tandang pananong o question mark sa dulo. Kung nagtataka kayo kung bakit itong ba ako ay may question mark sa dulo, yan po ay pantagalog na tanong. Tingnan nyo, nagtatrabaho ba ako? So yung ako dyan, yan yung pinakaduluhan ng Tagalog na tanong natin. Okay, kaya ang kasunod agad ay question mark. Kasi 'di ba, pag sinabing question mark, period, yan po ay mga markang ginagamit na panduluhan para sa ating mensahe. Okay po? So sana makikitandaan po yung pattern natin sa paggawa ng declarative sentence. At ito po yon. Okay, makikilagay sa notebook. At saka po, kung gusto niyo rin matutunan na gawin yung ating declarative sentence na interrogative sentence, ito naman po ang kailangan nyo naman pag-aralan. Okay po? So, sana ito po ay natutunan nyo ng maigi at sana magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.